What's up mga ka-sports? Muli tayong nagbabalik upang pag-usapan ang isa na namang makabuluhang kwentong basketball dito lang sa IMAX Sports. Sa mundo ng NBA, kadalasang pumapasok ang mga future stars natin bilang mga rookies na karamihan ay batang-bata pa talaga kung pag-uusapan ang edad. Ilan nga sa mga pinakabatang players na na-draft sa NBA ay ang former Laker teammates na sina Andrew Bynum at Kobe Bryant at ang former All-Star na si Tracy McGrady na pawang mga 18 anyos o 18 years old pa lamang nang pasukin ang liga. Kung kaya naman ang iba sa ating mga players ay hindi pa handa sa biglang pagsikat at atensyon ng media, biglang pagyaman sa kani-kanilang milyon-milyong kontrata at ang responsibilidad sa pagiging isang miyembro ng respetadong mga teams at liga na may mga sinusunod na tamang behavior at professional etiquette. Kaya naman, may mga NBA players tayong nakakagawa ng hindi magandang desisyon habang naglalaro para sa NBA. At ilan sa mga ito ay naging dahilan pa kung bakit tuluyang natapos ang kanilang mga karera sa liga. Ang kabi-kabilang mga issue sa loob at labas ng basketball court ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang pagbagsak ng careers kahit pa sa mga NBA superstars. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang mga dati at kasalukuyang NBA players na natapos at maaaring matapos ng maaga ang career dahil sa kapabayaan at hindi pagpapakita ng magandang ehemplo sa mga taga-subaybay ng liga. O, sinong NBA player ang naiisip mo o ang natatandaan mo kapag pinag-uusapan ang mga players na sinira ang kanilang mga sariling careers? Sino ang mga current NBA players natin ngayon ang kapag hindi pa umayos-ayos ay baka hindi na din magtagal sa liga? Ops, pero syempre bago natin pag-usapan yan, i-share muna at mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga makabuluhang kwentong sports dito lang sa IMAX Sports. Miles Bridges. Una sa mga players na pag-uusapan natin ay ang Charlotte Hornet forward na si Miles Bridges. Nagkaroon lang naman siya ng breakout season noong taong 2022 kung saan nakapagtala siya ng career high average na 20.2 points, 7 rebounds at 3.8 assists. Labas na labas ang athleticism ni Bridges sa season na ito kung saan dinakdakan niya ang kahit sinong defender at trumabaho din siya sa depensa. Dahil nga sa solid na performance sa season na ito ay ikinonsider siyang isama sa mga core players ng Charlotte kasama si LaMelo Ball at dahil dito ay makakatanggap sana ng mga max offers pagdating ng off-season. Ngunit masyado atang na-excite itong si Bridges at hindi nakapaghintay makapirma sa kontrata. Lumabas kaagad at nag-celebrate si Insan hanggang sa hindi niya na namalayan na ang iniinom niyang lean na isang recreational drug beverage ay naipost niya sa kanyang social media. Naku po! Kaya naman batikos ang inabot niya sa mga fans na tinawag siyang irresponsable. At hindi lang yan, nadagdagan pa siya ng kaso ng domestic violence sa pananakit sa kanyang girlfriend noon na ina din ng kanyang mga anak. At nasuspend na nga ng NBA for 30 games without pay. Ngunit swerte pa rin itong si Bridges dahil babalik siya sa Hornets para sa isang taong kontrata this 2023 season. Malayo nga lang sa max contract na nakuha niya sana kung wala ang mga isyung ito. Sebastian Telfair. Mula sa pagpo-post kasama si LeBron James sa cover ng isang sports magazine bilang mga future faces ng NBA ay naging disappointment itong former first round pick na si Sebastian. Pinag-aagawan lang naman siya ng mga college schools at isang 5-star recruit noong high school playing years niya bilang isang point guard. Hindi na naglaro ng college basketball si Telfair at dumiretso na sa NBA. Kaso nga lang ay hindi nag-translate ang kanyang laro sa NBA at kulang ang ipinakita niya kahit siya ay naging starting point guard na ng team. Bukod pa dito, ang naging dahilan talaga ng pagkasira ng kanyang career ay ang mga isyung kinasangkutan niya sa labas ng basketball court. Paulit-ulit siyang nahuli ng mga pulis dahil sa overspeeding at nakitaan pa ng mga ipinagbabawal na armas. Naku po, dapat mabilis ka lang sa court, hindi sa kalsada. At dahil sa mga isyong ito at hindi magandang ipinapakitang laro ay na-trade at nagpalipat-lipat na siya ng team sa NBA. Hanggang sa taong 2015 ay tuluyan nang nawala sa liga. Nakahanap naman siya muli ng pagkakataong maglaro sa Liga ng China. Ngunit sa kasamaang palad ng 2019 ay naarestong muli at nakulong na. Oliver Miller.
Ang sunod na player naman natin ay natapos ng maaga ang career sa NBA dahil nagiging pabigat na siya sa team. Literal na pabigat dahil itong si Oliver ang naging pinakamabigat na player sa NBA history na umabot ang timbang sa 170 kilograms. Binansagan din siyang The Big O habang naglalaro dahil sa kanyang kapansin-pansing laki. Hindi naman nagkulang sa basketball talent itong si Big O at siya ay napiling 22nd overall pick noong 92 NBA draft. Maganda din ang nilaro niya sa simula ng kanyang career bilang isang center at nakapagtala ng averages na 12.9 points, 7.4 rebounds, 2.9 assists, 1.9 blocks at 1.4 steals per game noong taong 1995. Ang pinakamagandang season na laro niya. Kaya nga lang, talagang mukhang masarap ang pagkain sa kusina at hindi napigilan ni Oliver ang kanyang paglaki at pagdagdag ng timbang hanggang sa nakaapekto na ito sa kanyang paggalaw sa loob ng court at naging dahilan din ng pagiging injury prone. Kaya naman, hindi na rin nagtagal sa liga itong si Big O. Meyers Leonard. Hindi naman sinasadyang sirain ni Meyers ang sarili niyang NBA career habang naglalaro, hindi ng basketball kundi ng Call of Duty, COD pa more. Nangyari ito nung naglalaro pa si Leonard bilang reserve center para sa Miami Heat. Noong 2021 ay sumailalim siya sa isang season-ending surgery para sa injury niya sa balikat. Habang nagpapagaling ay naging libangan ni Leonard ang maglaro ng video games at nakahiligan din niya ang mag-stream sa Twitch habang naglalaro. Sa isa sa kanyang mga livestream sessions habang naglalaro ng COD ay may nabanggit siyang isang salita na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang career. Dala na rin siguro ng init ng paglalaro ay nabanggit niya ang isang anti-Semitic term bilang insulto sa kalaban o salitang nagpo-promote ng hate sa mga Jews. Dapat kasi kapag laro, laro lang, walang personalan. Batikos ang inabot niya online kasama na ng suspension at multa mula sa NBA. At tinrade din siya ng Miami at nakat din agad sa OKC. Inamin din niya kalaunan na hindi talaga niya alam ang ibig sabihin ng salitang nabanggit niya. Ngunit dahil kilala siya bilang isang locker room guy at positibong impluwensya sa teammates ay nakabalik siya sa NBA sa taong 2023 para sa Milwaukee Bucks. Paul Pierce. Mayroon din naman tayong mga former NBA players na bagamat hindi sinira ang career bilang player, ay sinira naman ang kanilang sports career matapos ang retirement. Isa na nga dito ang former Boston Celtic na si Paul Pierce. Kilala din natin sa bansag na The Truth. Nagkaroon ng matagumpay na playing career si Paul Pierce sa NBA na kinabibilangan ng NBA Championship, Finals MVP at multiple All-Star selections. Matapos ngang mag-retire ay nagsimula na ang kanyang TV career bilang isang basketball analyst para sa ESPN. The Truth man ang bansag sa kanya ay tila naging kontrobersyal ang mga take ni Pierce bilang analyst at minsan pa nga ay malayo yata sa katotohanan. Ang naging mitya nga ng kanyang basketball analyst career ay ang pagkaka-broadcast lang naman ni Paul Pierce sa Instagram ng kanyang pagsusugal habang nagbibisyo. May personal pang babaeng tagamasahe na naka-two-piece lamang. Masyado atang nagpakatotoo itong si The Truth. Kinabukasan ay sinesante agad ng ESPN si Pierce dahil sa kanyang inappropriate behavior. Ime Udoka. Meron din namang isang former player turned coach ang sinira naman ang kanyang coaching career. Hindi man naging matagumpay ang playing career ni Ime sa NBA ay nakahanap naman ito ng success sa kanyang coaching career. Nadala ni Udoka bilang head coach ng Boston Celtics ang team all the way to the NBA Finals last year, taong 2022. Medyo kinulang nga lang matapos mabigo kontra Golden State Warriors. Hindi lang sa coaching ang mga naging panalo niya. Ang artistang si Nia Long din ang kanyang partner noong mga panahong iyon. Ngunit pareho itong sinira ni Udoka nang nabunyag na nakikipagrelasyon pala itong si coach sa isang Boston Celtics staff. Dahil sa inappropriate behavior na ito ay sinuspend siya ng Boston Celtics organization. Kalaunan ay pinalitan ni Joe Mazzulla na ngayon ay kasalukuyang head coach ng Celtics. Nakabalik naman sa coaching job si Udoka matapos ma-hire ng Houston Rockets para sa kasalukuyang 2023 season. At sana ay coaching na nga lang ang talagang tinatrabaho niya. Siyempre, hindi matatapos ang video na ito nang hindi nababanggit ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na players sa NBA ngayon. Kung sa husay lang naman sa paglalaro ng basketball ay talagang mahabang NBA career ang nag-aantay para sa kanya. Ang former Rookie of the Year na si Ja Morant ng Memphis Grizzlies. Ngunit tila kulang pa sa maturity sa loob at labas ng court ang NBA superstar na ito. 2 beses na siyang nasuspindi ng NBA dahil sa pagpapakita ng baril habang naka-live sa social media.
Hindi pa siya natuto nung una, kaya inulit niya pa. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa nakakaapak ng NBA court muli si Moran para sa season na ito dahil sinaserve niya pa ang suspension na ipinataw sa kanya ng liga. Sana ay maagapan ng team ang mga pangangailangan ni Moran bago niya tuluyang sirain ang kanyang NBA career. O, sino pang mga NBA players ang sa tingin nyo ay sumira sa kanilang sariling career? Tingin nyo magtitino na kaya si Ja Morant sa susunod na pagbabalik niya sa NBA? Comment below ang mga opinion nyo at syempre, huwag kalimutang i-share at mag-subscribe dito lang sa IMAX Sports Channel para laging updated sa lahat ng makabuluhang kwentong sports at basketball. Bye!